Napakarami ng tao sa concert venue at halos di na sila magkarinigan ni Dino habang naglalakad papasok ng napakalawak na bar. "Dino," tawag ni Roland kay Dino na di nila namalayang nakalapit na sa kanila. Tiningnan nito si Annabel at hindi siya nakilala ni Roland kaya lihim siyang napangiti. "You have already met Annabel," agad na sabi nito kay Roland. "Of course not. Hindi mo pa ako naipakikilala sa kasama mo, sa ganda." "Imposibleng makalimutan ko." "Well, mukhang nakalimot ka na pare." Hinawakan ni Dino ang siko ni Annabel. "She was in my office the last time you dropped by, with a notebook and a ballpen." "My notebook?" at nakakunutang nung lumapit pa siya kay Annabel. "Wow, Annabel, hindi kita nakilala, you look totally different." "Is that a compliment?" Nakangiting tanong ni Dino. Natawa si Roland at muling tumingin kay Annabel. "Alam ko na kung bakit hindi ka pumapasok sa opisina na ganyan ang ayos mo. Because if you did, walang matatapos na trabaho ang sinumang lalaki na makakakita sa'yo." "Mukhang problema ngayon pare." Dino put his hand on Annabel's arm at dahan-dahan niyang inilapit ang dalaga sa tabi niya. Hinayaan ni Annabel na gawin ni Dino yun dahil palabas lang naman ito. "Hindi man lang ako sinabihan na may akbayan at holding hands na mangyayari, hindi ako prepared," nasabi ni Annabel sa sarili kaya lumayo siya ng bahagya palapit kay Dino. Napansin ni Roland yun kaya nginitian lang siya ni Annabel. Alam niya na matutuwa si Dino sa ginawa niya. This is what he wants. "Tara, pasok na tayo sa loob," yaya ni Annabel. "Nakahanda na ang table na ni-reserve ko para sa atin." Ang dami na ring tao sa loob at nahirapan silang makapasok. Halos magkadikit na ang katawan ni Dino at Annabel habang naglalakad papunta sa kanilang table. Hawak ni Dino ang kamay ni Annabel at pinoprotektahan siya na maipit ng iba. "Andito si Patricia," bulong ni Roland kay Dino. "Nakita mo ba siya?" "Nope. Hindi pa rin kami nagkakausap for a few days. Susubukan ko siyang kausapin mamaya," sagot ni Dino may masabi lang kay Roland. "Hindi pa din kami nagkikita simula nang mamatay si Mrs. Esguerra." Narating nila ang reserved table na sinasabi ni Roland, where his wife and other couple were waiting for them. They were also lawyers kaya mas naging interested silang kausapin si Dino. Si Annabel naman ay kakwentuhan ni Roland at ng asawa nitong si Wina habang kumakain. "Hindi ba mahirap katrabaho si Dino?" curious na tanong ni Wina. "I bet he is quite a perfectionist and hot-headed at times. Pag lang hindi mo ginawa ng tama ang instructions niya." Ngumiti si Annabel. "Na-train naman niya ako ng maayos at close to 4 years na kaming magkatrabaho kaya alam ko na kung paano mag-cope up sa kanyang mga mood swings." "Wow, ang tagal mo na pala kay Dino. Bakit ikaw Han walang tumatagal sa iyong secretary?" tanong nito kay Roland. "Hindi naman ako kasing gwapo ni Dino," bulalas ni Roland. Habang kumakain ay sinalina ni Roland ng wine ang goblet ni Annabel. Hindi naman nakatanggi ang dalaga lalo na nang nagtaas ng goblet ang isang lawyer na kasama nila sa table. "Cheers!" Lahat ng nakaupo sa table ay nagsipagtaas din ng kani-kanilang goblet. Walang nagawa si Annabel kundi makisabay sa kanila. Ramdam niya agad ang epekto ng wine, pakiramdam niya ay lumilindol. Natuwa si Annabel nang mag-announce na magsisimula na ang concert. Namataan niya si Patricia bago magdim ang mga ilaw sa loob ng venue. Gumaan ang pakiramdam ni Annabel nang mapuno ng magagandang kanta ang buong paligid. Nakalimutan niya for a while that she is in pain because of what Gabby did, samahan pa ng epekto ng wine. Tiningnan ni Annabel si Dino at tulad niya, nawala ang lungkot sa mukha nito at napalitan din ng kasiyahan. Natapos ang concert na hindi man lang kinausap ni Dino si Patricia gaya ng sabi nito kay Roland, nanatili lang ito sa tabi ni Annabel for the entire concert at nahalata ito ng kanyang mga kaibigan. Walang nagawa si Annabel kundi sakyan si Dino, past midnight na nang ihatid ni Dino si Annabel sa kondo niya. "I enjoyed the night," sabi ni Annabel, "maraming salamat sa pag-imbita mo." "Well, mas mukhang nag-enjoy si Roland talking to you so, I guess it's his night." Ngumiti si Dino. "Sana next time ako naman." "May next time pa ba, attorney?" "Attorney, anong nangyari kay Dino?" "Past midnight na po, attorney," sagot ni Annabel. "Nagbalik na sa totoong anyo si Cinderella, pagbibiro pa niya, tsaka tapos na ang palabas natin so balik na ulit tayo sa dati." "Nakita ko," sabi ni Dino sabay fake smile.
ngunit akala ko ay isinusuko mo na ngayon ang bagay na magkaila. Nilalamig na ako, attorney, iwas ni Annabel sa tanong ni Dino. Hindi mo man lang ba ako iimbitahan sa loob para magkape, or another round of wine perhaps? Parang nabitin ako kanina pabirong tanong ni Dino. Hindi agad nakasagot si Annabel, wala naman sigurong masama, sandali lang naman, minsan ko lang makabonding si Dino, baka hindi na ito maulit, pangungumbinsi ni Annabel sa sarili. Sige, pasok ka, nagbibiro lang ako, utos ni Dino kay Annabel nang hindi sumagot ang dalaga. Why not? Sagot ni Annabel nang akmang tatalikod na si Dino pabalik sa kotse niya. Biglang huminto si Dino, are you sure? Hindi makapaniwalang tanong nito. Opo naman, kaya lang don't expect ng mamahaling wine ha. Hindi ko afford bumili ng ganun, nakangiting sagot ni Annabel, kahit paano ay mayroong stock ng wine si Annabel sa kanyang kondo, dahil may pagkakataon na pag nag-dinner sila ni Gabby nagre-request ito ng wine. Okay, after you, iginiya ni Dino si Annabel papasok ng elevator hanggang makarating sila sa unit ng dalaga. Nang makapasok ng unit ni Annabel ay napansin ni Dino ang kaayusan loob, kaya naman nag-aalangan siya kung aalisin ba niya ang kanyang sapatos. Napansin ito ni Annabel kaya nang alisin niya ang heels na suot at makapagpalit ng tsinelas, ay binigyan niya si Dino ng tsinelas na pinapagamit niya kay Gabby pag bumibisita ang huli sa kanya. Tumaas ang kilay ni Dino dahil halos kasya sa kanya ang tsinelas. Ginagamit yan ni Gabby, nung ex ko, pag bumibisita dito, paliwanag ni Annabel bago pa man makapagtanong si Dino. Tumango lang si Dino, pinaupo siya ni Annabel sa sofa habang kumukuha sa cabinet ng wine at goblet. Binuksan ni Dino ang bote at sinalinan ang dalawang goblet at iniabot kay Annabel ang isa. Habang umiinom ay hindi naiwasang may tanong ni Annabel sa sarili kung bakit nga ba siya nagtagal sa firm ni Dino, may mga pagkakataon na masungit ito, at may mga natatanggap din naman siyang mga offers mula sa kanilang mga naging kliyente na sobrang impressed sa kanyang efficiency, mga kliyente na kayang magbigay ng mas malaking compensation, pero tinanggihan ni Annabel ang mga ito without any thought. At ngayon lang niya naitanong sa sarili niya, bakit nga ba? Siguro dahil masayang katrabaho si Dino, binibigyan niya ang lahat ng kaso na hinahawakan niya with a sense of urgency, appreciative din niya ang buong staff niya, nagbibigay siya ng credit kung saan dapat ang credit, at bukod sa bonus, maglalaan siya ng oras para sabihin sa amin ng personal na talagang pinahahalagahan niya ang iyong ginawa. Nang tiningnan ni Annabel ang oras, it was almost 2 in the morning, nakakadalawang bote na sila, kung mahina siyang uminom, mukhang mas lalo si Dino. Tinitigil ni Annabel ang gwapong abogado, it was like looking at a stranger, magulo ang buhok nito at nangangalumata. Unexpectedly, Shell felt sorry for Dino, poor Dino, he must be in so much pain. At nang humilig si Dino sa ibabaw ng lamesa dahil sa kalasingan, hindi napigilan ni Annabel na haplusin ang pisngi nito. Naalimpungatan si Dino nang may humaplos sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kamay ni Annabel at dinala ito sa kanyang mga labi, hinalikan ni Dino ang palad ni Annabel at unti-unti niyang inilapit ang mukha ng dalaga sa kanya. Gusto kita, Patricia, bulong ni Dino sa leeg ni Annabel, huwag mo naman akong itaboy, not tonight, please. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Annabel nang marinig na si Patricia ang sinambit ni Dino, ngunit wala nang pakialam si Annabel, hindi siya makatanggi sa mga halik at yakap ng binata. Animo ay tubig na sumasabay sa alon, all she wanted is to ease the hurt in Dino's eyes. His hands moved over her body and his chest was pressed on her breasts. Mabilis ang paghinga ni Dino na akala mo ay galing sa pagtakbo o sa isang laban. Wait, biglang nasabi ni Annabel nang maalala na wala pa siyang karanasan sa pakikipagtalik, I'm a virgin tonight, pero mukhang bukas hindi na, bahala na. Hindi na natapos ni Annabel ang sasabihin dahil sa kanyang mga labi habang ang mga kamay nito ay banayad na naglalakbay sa kanyang katawan, she could no longer resist him, she longed to be taken by him, only him. His kisses covered her words at hindi na yun narinig ni Dino, they became one that night. Nagmulat ng mata si Dino at tumitig sa light blue na kurtina kung saan matatanaw ang liwanag na nagmumula sa sikat ng araw. Light blue na kurtina, pero maroon ang kurtina ko sa kwarto, nagtatakang tanong ni Dino sa sarili.
Mabilis na bumangon si Dino. Asan ba ako? Nagbalik sa alaala niya ang nangyari kagabi. Tumingin siya sa gilid niya at nakita si Annabel na natutulog sa tabi niya. Annabel, halos pabulong na tanong ni Dino sa sarili, anong ginagawa ni Annabel sa tabi ko? Sakalang rumahistro sa kanya ang nangyari kagabi. Napaungol si Dino sa galit sa sarili, he buried his head in his hands at hiniling na sana ay maibalik niya ang oras simula nung nagdaang araw, pero alam niyang imposible, at hindi niya makakalimutan ang ginawa niya kay Annabel for the rest of his life. Dahan-dahan siyang humarap kay Annabel so he could study her carefully, nakaspread ang kanyang buhok sa unan, and the movement of her breasts as she turned slowly on the pillow made him long to rest his face against her soft skin. Tumungo siya palapit sa mukha ng dalaga. Relaxed na relaxed ito habang natutulog. She looks very vulnerable, making him realize how carefully she had disguised her feelings and her real self. Gusto niyang haplasin at yakapin palapit sa kanya si Annabel, so he could feel once more the softness of her body. Sa mga oras na yun, muli na namang nakaramdam si Dino ng desire para kay Annabel. Pero nang ibabaw ang konsensya niya, kaya mabilis siyang tumayo at pinulot ang kanyang mga damit na nagkalat sa sahig. Mabilis na nagbihis si Dino, kinumutan niya si Annabel bago tuluyang umalis. Binuksan ni Dino ang bintana ng kanyang kotse habang nagmamaneho papunta sa bahay niya. Nakikinig lang siya sa ingay ng mga sasakyan, pero hindi nagtagal at muli na naman siyang nakaramdam ng galit sa sarili. How could I be so aggressive and insensitive? My God, Dino, she's a virgin. Pagdating sa mansyon ay agad na naligo si Dino. Matagal siyang nagbabad sa bathtub para mag-isip ng sasabihin kay Annabel oras na magkaharap sila sa opisina mamaya. Samantala, nang magising si Annabel ay nakaramdam siya ng pagsakit ng ulo, marahil ay epekto ng nainom nila kagabi. Hala, may nangyari kagabi, halos pasigaw na sabi ni Annabel. Sinilip niya ang hubad na katawan na nababalutan ng kumot. I had bed scene with my boss. Anong ginawa mo, Annabel? Napagkamalan ka lang niyang si Patricia. Bakit ka pumayag? Hindi ka naman niya mahal, ang syunga-syunga mo. Galit na sabi ni Annabel. Sinabunutan niya ang buhok at mahinang sinampal ang mga pisngi. Tumayo si Annabel at dinampot isa-isa ang mga damit na nagkalat sa sahig, nagsuot ng robe at nagmamadaling pumasok sa shower room. Habang nagsa-shower ay hindi na naman maiwasan ni Annabel na pag-alitan ang sarili. Ilang beses na nagtangka si Gabby na gawin yun pero hindi mo pinagbigyan. Tapos si Dino na napagkamalan ka pang girlfriend niya, pumayag ka? She was very curious to know kung bakit biglang naging indifferent si Dino kay Patricia. Sa pagkakatanda ni Annabel, ito ang pinakamatagal na nakarelasyon ni Dino simula nang magtrabaho siya sa firm nito. Mabilis si Dino magpalit ng girlfriend, parang damit lang, kahit ang mga single ladies sa opisina ay panay ang pagpapakyut sa kanya. Pero deadma lang si Dino, he has one rule that he never breaks, that is never makes business with pleasure. Pero nagbago yun nang imbitahan ni Dino si Annabel kagabi. Hindi naman kasi talaga pleasure yun, palabas lang yun para siguro pagselusan lang si Patricia. Huwag kang ang praning pagkumbinsi ni Annabel sa sarili. Naalala pa ni Annabel kung paano nagsimula ang relasyon ni Patricia at Dino. Matagal ng kliyente ng firm ni Dino ang pamilya ni Patricia. Madalas na ang mga magulang ng dalaga ang nagpupunta sa opisina. Until 3 years ago, nagsimula nang pumasyal si Patricia and involved herself dahil nagkakaroon na ng mga problema sa kanilang finances. Nagsimula lang sa mababaw na flirtation tapos pinabili ni Dino si Annabel ng bulaklak para kay Patricia. Then later on, si Dino na mismo ang pumipili ng bulaklak na ibibigay niya kay Patricia, which means na lumalalim na ang interest niya sa dalaga. Pero ngayon, mukhang tuluyan ang natapos ang kanilang relasyon. Pero kung ganun man ang nangyari, bakit mukhang si Dino ang depressed? Nagtatakang tanong ni Annabel. So what now, Annabel? Ano pala, yung nangyari kagabi? Wala lang yun, malamang, lasing lang kayo pareho. Basta ka na nga lang nilayasan nung Dino na yun. Dali-daling lumabas ng shower room si Annabel nang maramdaman na nilalamig na siya. Mabilis siyang nagbihis at naghanda sa pagpasok. Mabuti na lang at hindi na late si Annabel. Napaka-awkward ng pakiramdam niya nang pumasok sa opisina ni Dino. Good morning, attorney, bati ni Annabel kay Dino. Nakatungo si Dino dahil may binabasang mga dokumento, tumango lang ito ng batiin ni Annabel, hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang dalaga.
Ang hudas na ito, as in deadma lang, ang kapal ng mukha, matapos mong kunin ang virginity ko, ganyan lang. Naputol ang pag-iisip ni Annabel nang biglang magsalita si Dino. Pakigawa na agad yung mga demand letters para sa mga employees ng LC Pawn Shop na may mga cases. Sumandal si Dino sa kanyang swivel chair at tumingin kay Annabel. Please bring them once you're done, pagkasain ko, have them delivered right away, seryosong utos ni Dino. Ready na po ito in less than 1 hour, attorney, tipid na sagot ni Annabel. Tumango lang si Dino, lumabas naman si Annabel na disappointed. She had noticed na hindi man lang siya nito tinawag sa pangalan niya. Nagtataka rin siya sa cold treatment sa kanya ni Dino, deadma lang talaga, parang walang nangyari. Magkahalong inis at lungkot ang nararamdaman ni Annabel nang bumalik sa kanyang opisina para gawin ang instruction ni Dino. As promised, bumalik si Annabel na dala ang mga sulat within the hour. May kausap si Dino sa cellphone and Annabel knew that he was talking to Patricia sa tono ng pananalita nito. Nang ipinatong ni Dino ang cellphone niya sa table at kunin ang dala ni Annabel na folder, mas nasiguro niya ang hinala niya dahil nakasimangot ito at halatang galit. Mabilis niyang pinirmahan ang mga sulat at ibinalik kay Annabel ang folder. Pagkabigay mo nito kay Cosme, come back here, seryosong utos nito, let's talk. Hala, let's talk daw, nakakakaba naman ito. Tumango lang si Annabel, hinanap niya agad si Mang Cosme at inabot dito ang mga sulat. Parang may nagkakarerang mga kabayo sa kanyang dibdib. Sa halip na bumalik sa opisina ni Dino ay dumiretso siya ng pantry para uminom ng tubig. Kinalma niya muna ang sarili bago tuluyang pumunta sa opisina ni Dino. Bumalik si Annabel sa opisina ni Dino na pinaglalabanan ang takot at kaba. Paano kung sabihin ni Dino na wala lang yung nangyari sa amin kagabi, na aksidente lang yun, baka sisantihin ako at sabihing magpakalayo-layo na sa kanya. Samut-sari ang tumatakbo sa isip ni Annabel. Huminga siya ng malalim bago tuluyang buksan ang pinto sa opisina ni Dino. Nakaupo pa rin ang binata sa kanyang swivel chair at nakakunot pa rin ang noo. Naisip ni Annabel na baka siya ang dahilan kung bakit galit si Dino. Have a seat. Tinuro ni Dino ang upuan sa harap niya. Bitawan mo muna yung hawak mong notebook. Sumunod naman si Annabel at hinintay niyang magsalita itong muli. Pero nanatili lang si Dino na tahimik, nakatingin sa kawalan. Parang nakalimutan na may ibang tao sa loob ng opisina. Pinagmasdan siya ni Annabel. Napakagwapo talaga ni attorney. Sa charm lang at talino nito, siguradong napakadaming babae ang pinaiyak nito. May gusto sana akong sabihin sa iyo, Annabel. Sa wakas ay nagsalita din si Dino, tungkol sa... Tumigil siya, he bit his lower lip with his teeth at muling sumama ang mukha na akala mo ay pasan ng buong daigdig. It's about what happened last night, I'm sorry and... Don't worry attorney, alam ko namang aksidente lang yung nangyari kagabi, lasing lang tayo pareho, I know, naiintindihan ko. Hindi natapos ni Dino ang sasabihin dahil biglang nagsalita si Annabel. What do you mean by that? Nalilitong tanong ni Dino. Let's forget about it attorney, I completely understand, it's just a mistake. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Annabel habang nagsasalita. Hindi makapaniwala si Dino sa mga sinabi ni Annabel, hindi ito ang inaasahan niyang sasabihin ng dalaga, bakit parang balewala lang sa kanya yung nangyari sa amin. Ngunit ikaw ay isang, nagdadalawang isip si Dino kung itutuloy ang sasabihin pero sinabi pa rin niya, you were a virgin. Halos masamid si Annabel sa sarili niyang laway, lumunok siya at nag-angat ng tingin, hindi na, simula kagabi. Gusto sanang sabihin ni Annabel ngunit mas pinili niyang manahimik. Naghihintay si Dino sa sasabihin ni Annabel pero nananatili lang itong nakatungo, ikinainis ito ni Dino sa pag-aakalang hindi man lang pinapahalagahan ng dalaga ang nangyari sa kanila. So what now? Itinago ni Dino ang totoong nararamdaman. As I've said, forget about it attorney, let's move on and pretend na hindi nangyari. I will shut my mouth about this matter, wala namang ibig sabihin yun, right attorney? Si Dino naman ang hindi nakasagot, wala lang ba talaga, yun? Nang hindi sumagot si Dino ay inakala naman ni Annabel na sumasang-ayon ang binata sa kanyang sinabi. Kung wala na kayong ipag-uutos attorney ay babalik na ako sa opisina ko, kung may kailangan pa kayo, tawagin niyo na lang ako. Pagkasabi nito ay agad na tumayo si Annabel at lumabas ng opisina ni Dino.
Naiwang naguguluhan si Dino, hindi pa rin makapaniwala sa mga tinura ni Annabel. Pakiramdam ni Annabel ay nangangapal ang pisngi niya at nag-iinit, hindi siya makapaniwala sa mga binitawang salita kay Dino. Ang syunga mo talaga, Annabel, anong mga pinagsasabi mo dyan? Wala ka na ba talagang pagpapahalaga sa sarili mo? Kasura ka talaga. Batid ni Annabel na may ibang mahal si Dino, ayaw niyang maging dahilan ng pagkasira ng relasyon nila ni Patricia ang nangyari sa kanila. Lalong ayaw niya na makaramdam ng guilt ang binata nang dahil lang sa isang pagkakamali. Nang mga sumunod na araw ay parang walang nangyari kina Dino at Annabel, maayos pa rin nilang nagagawa ang kanilang trabaho. Ngunit makalipas pa ang 3 linggo, habang nagsusulat si Annabel ng mga instructions ni Dino, ay biglang dumilim ang kanyang paningin kaya saglit siyang napatigil, napansin ito ni Dino. Is there anything wrong? May halong pag-aalala ang tanong ni Dino. Wala lang ito, attorney, baka napuyat lang kapapanood ng mga series. Ipinilig ni Annabel ang kanyang ulo at muling nagsulat. Okay, that will be all for now, pakiuna na lang nung mga affidavits para sa Luna Corp. Nang tumayo si Annabel at akmang lalakad pabalik sa kanyang opisina ay muling dumilim ang kanyang paningin at tila umikot ang paligid, nahilo siya at nawala ng panimbang, dahilan upang matamba siya. Mabilis naman ang pagkilos ni Dino, agad niyang nasalo si Annabel bago tuluyang matumba. Nang magmulat ng mata si Annabel ay nakahiga na siya, hindi pamilyar ang kwarto pero alam niyang nasa ospital siya dahil may nakita siyang 2 hospital beds na kahanay ng hinihigaan niya. Bakit ako nandito? Bigla namang bumukas ang pinto at may pumasok na babae na tila doktor, kasunod nito si Dino, may hawak itong mga papel. Hi, I'm Dr. Galvez, kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong ng doktor nang makitang nagkamalay na si Annabel. Bakit po ako nandito? Sa halip ay tanong ni Annabel, tiningnan niya si Dino na tila nagtatanong kung anong nangyari. Tumingin si Dr. Galvez kay Dino at dinampot ang kamay ni Annabel, hindi mo alam na buntis ka, nagtatakang tanong nito. Hindi sumagot si Annabel, muli niyang sinulyapan si Dino, wala siyang makitang emosyon sa mukha nito. Congratulations, you are 5-week pregnant, magkaka-baby na kayo ni attorney, pagpapatuloy ng doktor. Yung pagkahilo mo kanina, it's just normal to pregnant women, good thing, nasalo ka agad ni attorney at hindi ka tuluyang natamba, your baby is healthy kaya wala kayong dapat na ipangamba, paliwanag ni Dr. Galvez. Ako, buntis, hala, hindi makapaniwala si Annabel, isang beses lang yun nangyari, bakit buntis agad, talaga ba? Na-i-forward na lahat ng tests kay attorney, itinuro ng doktor ang mga papel na hawak ni Dino, may mga vitamins akong binigay for you and your baby, sundin mo lang yung mga instructions ng oras ng pag-inom, see me after a month, Annabel. Nakangiting sabi ni Dr. Galvez, pagkasabi nito ay binalingan naman ng doktor si Dino, so, kailan ang kasal, attorney? Tanong ni Dr. Galvez sa binata. We will send you the invitation soon, doktora. Nakangiting sagot ni Dino, tinapunan niya ng tingin si Annabel at hinawakan ang kamay nito. Nagkatitigan sila ni Dino at Annabel, pilit nang umiti si Annabel sa doktor. Hihintayin ko yun, baka wedding of the year yan, attorney. Siguradong maraming iiyak dahil bigo sila sa iyo, pagbibiro ng doktor. Hindi sumagot si Dino at ngumiti lang, nanatiling tulala si Annabel. Sige, iiwan ko na kayo at may iba pang mga pasyente na naghihintay sa akin, pwede mo nang asikasuhin ang discharge ni Annabel, attorney. Pagkasabi nito ay lumabas na si Dr. Galvez, pupunta lang ako sa cashier para bayaran ito, itinaas ni Dino ang hawak na papel at lumabas na ng kwarto. Naiwang naguguluhan si Annabel, at habang hinihintay ang pagbabalik ni Dino, ipinikit niya ang kanyang mga mata, sana panaginip lang ang lahat ng ito. Nang makalabas ng ospital si Annabel ay inalalayan siya ni Dino na makasakay ng kotse nito, habang nasa biyahe ay walang nagsasalita, namalayan na lang ni Annabel na nasa building na sila ng kondo niya. Nang akmang lalabas na siya ng kotse ay dali-daling bumaba si Dino at pinagbuksan siya ng pinto para makalabas, akala ni Annabel ay aalis na ito pero pinigilan siya sa braso. Let's talk, seryoso at mautoridad na sabi ni Dino. Tumango lang si Annabel at nauna na siyang naglakad papasok ng building, nakasunod naman sa kanya si Dino.